Hello mga kabibi, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balad na YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Ako po, Bardagulang Sastrogando Sasot, sinabunutan si Karen Davila sa pagiging fake news. Sinagot ni Sastrogando Sasot itong mga hirit ni Karen Davila sa isang interview or in-interview niya si Jenny Pimentel. Gustong mag-comment si Rogando Sasot. Nasabunutan si Karen Davila. Naku, Karen Davila. Trigger ka ba sa mga sa mga vlogger ngayon, sa mga political vlogger ngayon na parang natatabunan na ang mainstream media. Kasi itong mainstream media, mga fake news din ito, sabi ng mga ilang mga netizen. So ito yung bardagulan na pagsabunot ni Sastrongado Sasot laban kay Karen Davila. Let's watch this video ha. Trending at pinag-usapan ito mga kabibig. O ito na. Ito na ha. Sas, sabunutan mo nga para magising sa katotohanan. Matutulpukan ang mga activity nila, activity plans. Alam mo, ma-interview si Karen Davila with Johnny Pimentel. Sinabi talaga doon na yung issuance of sa detention sa kinasas niya at saka ng Dr. Rain. Tapos parang ang interview ni Karen Davila, sinasabi niya na but these are the same bloggers who spread na kung nasabi na disinformation and everything. Sabi niya, grabe harsh si Karen Davila doon. As in, sinabi talaga niya na ang kaibahan lang ngayon, these people are going against the government. But before, their fake news protected the president. So parang fake news daw protected the president Duterte before. Yes, alam mo na. Yes, sinabi niya yun sa may post ako niyan. Kinuha ko yung interview nila. Yeah, tingnan mo sa page. Tingnan mo sa page. Representative, I just want to correct you. Yes. No fake news was as prevalent before, except it did not attack the powers that be. Fake news before attacked the opposition. It attacked the media. Today, it is attacking the sitting government. Wow. It was as bad, Representative. Except the subject of the attacks today is the president. Dati kasi fake news protected the president. Mga vlogger po to supporting Duterte. And that is Ito si Karen ba ang plastic? Noon, pinagmumukha nyo si Pangulong Bongbong Marcos na magnanakaw kasi gusto nyo butuhan si Leni Robredo. Ngayon, ang sip-sip mo, day. Sobra, ang sip-sip mo talaga, day. Sige, Sas, ibardagulan mo nga itong si Karen, Sas, para makatikim ito ng ng sobrang sapak ng pagkahiya. precisely. Yeah, correct. Karen, nakikinig ka ba? Kung nakikinig sa Karen, yung mga TikTokers dito ha, i-cut yun itong sinasabi ko. I-ano mo girl, palaki mo yung natin para bongga tayo. Maganda yung Kasi kailangan maganda naman ako. Karen Davila, anong sinasabi mo? Nabiktima kayo ng fake news at napektuhan kayo ng mainstream media. Unang-una, Karen Davila, yung binasasabi mong fake news, kayo yung pinakamaraming fake news. No, habang lumalaki kami. Ano bang sinabi ni Lee Kuan Yew tungkol sa mainstream media ng Pilipinas noon? Na it is a widely partisan. Sandali, iko-quote, kailangan meron akong direct quote niyan. Sinabi to mismo. Yes, maganda yung quote niya. Lee Kuan Yew. Okay, Lee Kuan Yew. Philippines. Okay. Anong sinabi ni Lee Kuan Yew? Ang sabi ni Lee Kuan Yew, Karen Davila, si Lee Kuan Yew na nagsabi nito. Sinabi niya, Karen Davila, a widely partisan press helped Filipino politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confuse and befuddle the people so that they could not see what their vital interests were in a developing country. Do you understand that, Karen Davila? So, si Lee Kuan Yew na mismo ang nagsabi na kayo ang may kasalanan kung bakit nagkaletse-letse ang Pilipinas. Dahil, tagalugin ko yung sinabi niya, tinapunan ng basura ang consciousness ng mga tao. Correct. Kayo ang may kasalanan. Correct. Okay. Tapos, sisisihin nyo kami. Sisisihin mo kami. Fake news. Fake news.
Agoy, You have Karen. been disinforming the public for a very, very long time because ABS-CBN is corporate media. You are actually pushing for the corporate interest of the lobbies ng isa Correct. sa mga oligarko ng Pilipinas. And that is a historical fact. Ngayon, ang sunod, Karen, huwag ka nang magmaang-maangan. Agoy. What you are actually experiencing is competition. Competition on who can actually connect with the Filipino masses for a very, very, very long time. Agree with Sas. Kasi talagang iba na ang taste ng masses ngayon eh. Mas, sabi nila, mas gusto nilang panoorin ang mga vloggers kumpara sa mainstream media. Mas gusto nila lang yung totoong reaksyon, totoong opinion, totoong atake ng mga vloggers ngayon. Kasi walang finifilter yung mga vloggers eh. Kung banat-banat, kung impormasyon, ibibigay talagang impormasyon. Magre-research talaga. 'Di ba? Naku, Karen, pahiya. Kayo dyan sa ABS-CBN, ang feeling ninyo, kayo ang may connection sa bayan at sa masa. Correct. Because kayo lang naman, namamayagpag kayo, o kayo ang very, very connected sa masa Pilipino. At nung nagkaroon Feeling sa nila. social media, nahubaran na ang inyong hypocrisy. Nagkaroon na kayo ng competition. And right now, you cannot keep up. You know why you cannot keep up? Because you're spending millions. Oh, Darling. correct. You're spending millions in order to connect with the Filipino masses, while people like us only has our moisture in order ibig sabihin, we are connecting to the Filipino masses with less money, with less makeup. Agree. Kasi ako nagva-vlog dito walang ka-makeup to, walang kapulbos-pulbos to. Wala talaga. As in natural moisture. Katulad ng mainstream media, kailangan mo talagang makeup, kailangan mo talagang looking good sa masses. Ang masses ngayon, masa nga eh. Oh, katulad nila. Gusto nilang katulad nila na makakonect agad sila. 'Di ba? Kasi feeling nila nung nasa mainstream media kasi, feeling nila mataas kami, kailangan respetuhin nyo kami. Kasi ang masses hindi eh. Kung ang masses, nakikita nila nga, dapat kang respetuhin ka nila. Hindi ang masses, ang ibang tao kasi gusto nila na kinukuha nila ang respeto ng tao. Parang, tawag niya, respect can be earned. Hindi yung kinukuha, pino-force mo yung tao. Pero namin, ang iba mag-vlog galing bagong gising or kung alam nilang may trending news ay talagang ibabalita nila, 'di ba? Moisture lang ang puhunan. With less false eyelashes, Correct. with just organic Organic. moisture. And oiliness. Ibig sabihin, Karen, you are being out-competed. Wow. Na namin na yung mga strategy nyo kayong ABS-CBN. Because we grew up during the network wars noong 90s at ganyan din ginagawa ninyo ABS-CBN at GMA sa isa't isa noong panahon ngayon. Sinisira yung isa't isa dahil gusto nyo makuha ng taong bayan. And that is exactly what you're doing right now. What you have been doing in the 90s. Hello! Sa tingin nyo ba? May amnesia kami, hindi namin alam pinagagawa sa isa. Ayun. Kasi Correct. sinisilaan nyo ang isa na sinasabi nyo, yung isa ganito, yung isa ganito. Right now, sinong target ninyo? Ang target nyo ngayon, yung competition sa social media. Because we don't need millions in order to give the Filipino people, in order to convince them about what we're saying. We only have authenticity Correct. Authenticity. and moisture. And it's all organic. We don't need your fake lashes, fake makeup, and fake personality, Karen. Parang nakalimutan mo na, Karen, nagsama tayo noon nung interview kay BBM sa Malacanang niya. And that was in January 2023. Nagulat nga ako sa iyo, girl. Alam mo ba bakit ako nagulat sa iyo, girl? Ha? Nagulat ako sa iyo, girl. Kasi ang bait-bait mo sa akin noon. No? Tapos, ang pinaka-nakakaloka, no 2022 election, sisumpa mo mga Marcos sa iyong interview, tapos noong January 2023, ay puta ka, parang high school dalagitan, nakakita ng ID niya, you are falling over PBM.
yan during that interview. Ako hindi ko pinapansin eh. Tahimik lang ako. Ikaw talaga yung fucking girl. Fawning. Spell fawning. Fawning. Diyos me, sabihin si Madrid na tigilan mo ako, Karen. You are being outcompeted. Simple. Real talk naman si Sa. P with the letter T with an exclamation point and a parenthesis saying neck mo. Close parenthesis. Galing, grabe. Pero, I think yung interview ni Karen, it's a PR interview. Yeah, marami pa yan. Actually, sinabi niya yung minention mo dyan, Joey. Sinabi niya na yung gago Always is actually not a freedom. Always remember, ABS-CBN has partnership with the media of Martin Romualdez. So, it goes without saying. So, parang lifeline nila yung ni Martin Romualdez. Actually, lifeline ng ABS-CBN ang mga Marcoses at Romualdez. As simple as that. actually, ito yung sobrang daming ang problem ko dun sa ni Karen. It is pretending to be in favor of the vloggers actually. It is actually pretending to be in favor of freedom of speech. Kasi parang ang sinasabi niya, itong mga to, ginagawa naman nila to dati pa. Whatever it is that she's referring to, but later on I'm going to to tackle specifically yung subject ng ibinibintang niya. Kasi ang point ni Karen is itong mga vloggers na to, kung ano yung ginagawa nila ngayon, ginagawa naman nila dati. So why do you want them detained now, at bakit hindi naman yung Congress gumawa ng kahit anong paraan para mapigilan itong mga vloggers na to, ginagawa rin naman nila yung ginagawa nila ngayon dati. So kumbaga parang sa part ni Karen, she wanted to appear as if she is asking difficult question dito kay Johnny T na hindi nila mo ginagawa yan dati, tapos na yun, ipapakulong niya yung mga vloggers yan. Why? Now, in true Karen Davila fashion, she wanted to appear as if she's asking difficult question. But this is where everything she is saying is falling apart. Kasi, yung iyong presumption, ginawa mong fact na yung mga vlogger na ito ay actually sinettle mo na sinettle na ni Karen na itong mga tao to, nagpapakalat ng fake news noon, nagpapakalat ng fake news ngayon, so bakit ngayon gusto nyo silang makulong? Bakit dati nagpapakalat sila ng fake news, okay lang naman. Tigil-tigilan nyo ang kaka-refer sa mga vloggers ng fake news. This is the reason why I sued Ace Barbers. Sa totoo lang. This is the exact reason why I sued Ace Barbers. Because I am being perpetually referred to as a fake news peddler. I also refuse an interview at a mainstream media engagement asking me to participate in a debate. News 5 tong nag-ano sa akin, nag-i-invite sa akin. Tapos they wanted me to participate in a debate sa may UST. At ang topic daw is mainstream media. Sino ang dapat paniwalaan? Vloggers or mainstream media? And I refuse that. Bakit? Kasi unang-una, you should teach people to believe information that can be verified. You should teach people to believe kung ano yung tama, kung ano yung totoong impormasyon. This is not about vloggers are more believable than the mainstream media. Correct, agree. Or mainstream media is more believable than the vloggers. Putang ina. Tigil-tigilan yung kasasalsal na kaming mga vloggers ang fake news peddlers dito. Diba? May mga vloggers na hindi accurate yung information, but so are you! So are you, mainstream media? Correct. Kaya talaga, it was really necessary for me to protect my reputation, my credibility, do sa being referred to as, ayan, fake news peddler yan, ayan, ganyan. Kasi ginagawa sa putang ina sa mainstream media. Sobrang gago ninyo. And I think, yung ganong banat ni yung mga ganong banat ni Karen Davila, those are unacceptable, no? Yung parang talaga putang ina nyo, kaming mga vloggers ang fake news peddlers, kami ang mga fake news peddlers. Kayo, pag nagpakalat nga kayo ng fake news, wala kayo sorry. Ang mga
Correct. vloggers, kapag gumawa ng balita, na let's say fake news, defamatory, they have to face all their legal cases by themselves. Kayo, Karen, pag na-demanda kayo tungkol sa mga fake news ninyo, you have an army of lawyers to defend you and your news organization. Sino mas malaki ang risk na tinatahak between you and the vloggers? Can we stop looking at people based on their... Kasi ganito yun yung tama si Sas sa sinabi niya kanina eh. We outlasted, and outcompeted you. Despite us na walang make-up dito, walang studio, walang lighting, walang staff, walang mga kung ano-anong pagpapanggap. Pero mas pinapakinggan kami ng tao kesa sa inyo. Galit na galit kayo sa fact na yan. Kasi we figured out. Oh, yun mga kabibig. Yun. Anong reaction mo, Karen Davila? Nasupalpal ka. Diba? Nakuha nyo na ang point ni na Joey, ni na Sasrugando Sasot. Disclaimer lang ha. Video nila yun. Ginawan ko na reaction video at nagbigyan niya ako na aking konting ideya. So, preging yung kabibig, nasampal ba sa katotohanan si Karen Davila at yung ibang mga mainstream media na feeling nila ay sila ang pinakamataas, sila yung dapat paniwalaan? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.